Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba maraming mga OFW dito sa Hong Kong, lalo yung mga first timer na naaabuso. Ayan. So, nag-join ako doon and marami akong nakitang mga nakakalungkot, especially yung helper na sinigawan siya ng amo niya sa harap ng madaming tao, and then sinabihan siya na ang bobo mo, ang tanga-tanga mo, maraming mga mura guys, and then nakasigaw pa talaga sa madaming tao. Kung ako yun, oh my god, baka Diyos ko, mapatulan ko talaga yung amo ko. Ay nako. Ayan. So, kailangan guys, mag-speak out tayo pagka nasa tama tayo. Lalo nung first month ko dito sa amo ko. Ano kami guys, hindi ko alam paano sasabihin. Siya parang susuko na siya sa ugali ko kasi nga palasagot ako, and hindi naman palasagot na ano, pero pagka merong mali, nagre-reason out ako, lalo pag alam ko sa sarili ko na hindi ko naman ginawa. Ayan. So, katulad nung nakaraan, yung bata, hinawakan ko and then tatawid kami. Bago pa lang ako niyan, mag-iisang buwan pa lang ako. Ayan, so yung bata tatawid sa pedestrian lane and then hinawakan ko. Itong tarantado na bata, sabi, wag mo ko hawakan. So binitawan ko kasi ayaw. Baka mamaya magwala dun pag hindi ko binitawan yan. And then nagalit yung nanay, sabi niya sa akin, sa susunod hawakan mo yung bata, sabi niyang ganun. Kasi tumatawid tayo, sabi niyang ganun. Pero mahina lang yung boses niya, pero nakasimangot siya. Kasi nga, nag-away pala sila ng bata. Ito kasing amo kong babae, pag nag-away sila ng bata, stress na stress siya guys. Yung, alam mo yung parang, ang ano na ng problema niya, parang malaking tao na yung kaaway niya. Bata lang yan, ayan. So, sabi niya sa susunod, hawakan mo yung bata, sabi niyang ganun sa akin. Sabi ko, sabi niya kasi, wag ko siyang hawakan. Sumagot ako. Sabi niya, oo nga, sabi niya, pero wag mo pa rin sundin kahit na sabihin niyang wag mo siyang hawakan, dapat hawakan mo pa din. Tapos tumahimik na lang ako. Pero kasi, tapos ayun, pinagalitan niya na yung bata. Sinabihan niya, sabi niya, sinabihan ko na yung bata na sa susunod, wag na siyang, pag hinawakan, magpahawak siya kapag nasa pedestrian lane, sabi niya gano'n, kasi tumatawid kami. So, yung mga ganong bagay, hindi ko yun pinapalagpas katulad nung nakaraan. Unang buwan ko pa din to, mga naalala ko pa yung mga kagaguhan ko. Ayan, so, ngayon maalala ko, naano talaga ako sa mga, siguro dahil din doon, kaya medyo nag-adjust pa kami pareho, pero ngayon medyo mabait na ako. Pero pag nasa tama, sumasagot pa din ako. Ayan, so, nagpunas ako ng mesa. And then, tapos ko na punasan. So, magbibigay siya sa akin ng sahod nun kasi isang buwan na ako. So, sabi niya, tinawag niya ako. Ay, hindi. Ano pala yun? Hindi ako isang linggo pa lang pala ako mahigit. 2 linggo. Yung sahod na ibibigay niya is yung tinrabaho ko nung unang linggo kasi hindi ako nag-off. So, yun pala yung ibibigay niya sa akin nung gabi na yun. Tapos, 2 linggo pa lang ako. Sabi niya, nandun siya sa mesa. Sabi niya, pinunasan mo na ba yung mesa? And then sabi ko sa kanya, oo ma'am, hindi mo nakita? Nakalimutan mo? Gumanon ako guys. And then yung amo kong lalaki napatingin sa akin. Seryoso ako sa sabi ko. Hindi ako tumatawa. Seryoso talaga. Hindi ko alam. Tarantado talaga yung yung ugali ko nung una ako dito. Talaga, palaban talaga ako kahit una pa lang. Lalo pagka nung bago nga ako, hindi nga ako nag-yes ma'am eh. Ang yeah? Ganun ako, yeah. Sabi ko sa kanya, ma'am, pasensya na ma'am, nag-a-adjust pa ako ng language kasi, sabi niya, okay lang. Pero, yung boses niya guys, is sobrang mahina. Kahit hanggang ngayon naman mahina. Ako yung boses ko talaga is malaki, nasiga. Kaya pag nagti-thank you siya, and then, gusto kong babaan yung boses ko na magsabi na okay ma'am. Hindi lumalabas sa bibig ko. Kasi pag nagsalita ako, ang laki, kaya tatango na lang ako sa kanya or kaya ang ngingiti ako pag magpasalamat siya. Ayun, so naaabuso sila guys kasi natatakot sila. Pag nasa katwiran kayo, try to speak out, lalo na pagka hindi naman yan agad-agad sila magti-terminate, wala namang mga pera yung mga ibang mga employer, lalo yung mga koripot. Ayan, so ako dito, takot din ako ma-terminate, pero ngayon parang hindi na ako takot. Ayan, so paano ba? Wala pa naman akong ipon. Nakakabili pa lang ako konti-konti ng mga materyales sa bahay. Mayroon akong kabilya, may tire wire na. Ayan, paunti-unti lang. Pero, iniisip ko kasi pagka hindi para sa akin, hindi talaga para sa akin. Ayun na lang yung iniisip ko. Kaya,
speak out talaga ako pag nasa tama ako. Kaya kayo guys, huwag kayong matakot na mag-speak out. Nung una, pinaka-hate ko talaga sa lahat hanggang ngayon na hindi ko pa rin ano yung pagkain. Sobrang sa pagkain. Kain construction kasi ako, and then yung kain ko, sardinas, and then noodles. Hindi ako sanay ng ganun kasi sanay ako sa Pinas na hayahay sa pagkain. Araw-araw ako nag-iisip kung anong uulamin namin. Ako so palitan kami ng hipag ko kung ano yung uulamin. Pero araw-araw matino yung ulam namin. Pagdating dito, pagpipilian ko lang sa tanghali, sardinas o kaya noodles. Ayan lang yung pagpipilian ko. Sa gabi, wala din akong choice. Yung sabaw lang nila na may baboy, ayun yung pagkain ko. Kasi ayoko rin naman gumastos ng malaki para sa bibili ako ng kung anong gusto ko, and nakakapagod magluto guys. Lalo pagod ka na magluto, natatapos ako 8:00 sa luto, and then magluluto pa ako para sa sarili ko. So hindi ko na yun nagagawa. Ayan. And ano pa ba? Siya kasi pinahiya siya ng amo niya. Tapos ang ginawa niya is nag-walk out siya nung sinigawan siya doon sa maraming tao, and then may mga tao na nag-take ng video, and then sigaw talaga. So ang ginawa niya is umalis siya. So tinawag siya ngayon ng amo niya. Saan ka pupunta? Sabing ganun sa kanya. Pero tuloy-tuloy lang siya ng lakad and umuwi siya. So hindi niya alam kung iter-terminate siya. Pero 4 years na siya guys. Sa 4 years na yun, sana naman may natabi. Ayan. So magiging handa tayo. Sabi niya kasi wala pa din daw siyang pera. And nasa probinsya sila. So siya pa nagpapaaral ng pamangkin niya. Kaya natatakot siya na ma-terminate. So pag alam kasi ng amo mo na takot ka, alam ng amo mo na wala kang pera, alam ng amo mo na hindi mo kaya, doon ka nila aabusuhin. Pero pag alam nila na meron ka, na lumalaban ka, is hindi ka nila, ako alam ng amo ko na meron akong card kasi nung nakaraan wala nga akong pera, tas binilan ko yung bata ng laruan. Sabi niya, saan ka kumuha ang pera? Sabi ko, meron silang swipe. Ayan, so nag-swipe ako sa card ko. So alam niya na meron akong card na ginagamit, at alam niya na hindi ako nauubusan ng pera kahit papano naman. Kaya siguro hindi rin siya na kaya-kayanin ako, kasi nakikita niya din na hindi rin naman, and nakikita niya guys yung mga damit ko mas may tatak pa kaysa sa kanya. Ayan, so nakikita niya mga bago pa yung mga damit ko sa kanya, butas-butas niya. Kaya siguro nung nakaraan, sinend niya yung video ko doon sa mama niya para ipakita na ganito yung ayos ko. Ayan, so meron palang nagtatanong sa akin kung nag-o-off daw ako, kung ano yung mga damit na sinusuot ko. So depende sa mood ko, kung mood kong maging malandi or malaswa, so sinusuot ko yun, labas dede konte, labas pusod, ganun. So, depende sa akin, and wala silang pakialam. Ayan. Pero, meron akong nakatabing towel or face towel or hand towel na nandyan sa aking bag para in case na umuwi ako and madatnan ko silang nandito sa bahay, is tinatakip ko yun sa dibdib ko. Ayan. So, sa short naman, meron ako minsan, pag nag-short ako, isang beses lang naman ako lumabas na naka-short. Ayan. So, meron akong dalang palda din na medyo mahaba hanggang tuhod para pag umuwi ako and then naabutan ko sila na nasa bahay, is ilalagay ko yun. Kasi yung amo kong babae, silosa talaga siya. Aminado siya doon. Kaya umiiwas ako hanggat maaari. And alam yun ng amo kong lalaki. Kapag kaming dalawa lang dito, or kapag wala akong itatanong. So parang multo kami, hindi ko siya pinapansin yung amo kong lalaki. Ayan. So ayun lang. And then wag masyadong yung boses nyo din. Try to speak na parang alam mo lahat. Ganyan kasi ginagawa ko. Kahit hindi ko alam ko lahat. Kaya tatanungin niya ako, alam mo na holiday mo ng 3 araw? Sabihin ko, oo, alam ko. So, nagtataka siya, pero alam niya sa sarili niya na alam ko. Yung parang, kaya minsan sinasabihan niya ako, ang tali-talino mo, sabi niya ganun sa akin. And minsan, why you're so genius? Ganun, kasi yung mga bagay na hindi niya alam ko. Halimbawa, yung mga kasangkapan sa kusina na pangbiyak doon sa niyog, merong ginagamit, and yung lalaki lang yung nakakaalam. So sabi ko, try nga natin ma'am, kasi yung lalaki naliligo. Sabi ko, itry ko, gawin natin to ganyan. Sabi niya, oh you're so, yun nga ang talino ko daw. And then yung pangluto, and then meron siyang butas sa taas, yung pangporma ng may seaweeds na may kanin. Nakalimutan ko anong tawag nun, parang sushi, ayan. So, tinutulak siya sa pababa, and hindi alam yun ng amo ko. Sabi ko sa kanya, eto ma'am, yung butas na to, itulak mo siya pababa. Sabi niya,
bakit ang ano mo, yung mga ganong bagay, konting bagay, pero napapansin niya na hindi, na kahit papano alam mo. And then, isang beses na nakita ko siyang ganyan ginagawa niya, next time, gagawin ko yan ng katulad nung ginawa niya. So, hindi niya sinasabi sa akin na gawin mo yan, pero meron na akong ano na, gagawin ko na to. Para hindi niya na ako masita. Katulad kahapon, hindi niya sinabi sa akin na yung damit na ginala niya, so, bago, hindi niya sinabi na i-hand wash ko. Pero alam ko na sa sarili ko na itatabi ko na yun, i-hand wash ko na kahit na pwede siya sa washing para in case baka mamaya ma-award ako dahil doon. So ang ginawa ko, tinabi ko, hindi ko siya sinama sa washing. Pag uwi niya, diniretso niya agad doon sa CR, diretso sa agad, hanap siya kagad ang damit niya. And nakita niya na nandun sa gilid nakaseparate. Kaya hindi siya nagalit or hindi niya ako nasabihan. So unahan mo na para hindi ka mapagalitan. Yung isa kong subscriber nagbibigay ng ano sa akin, ng negative vibes. Ayan, puro siya, natatakot ako sis, ganyan. Kasi takot na ako kasi galit na sila, nag-terminate ako. Sabi ko kasi sa kanya, umuwi ka natin, ang dami mo pang hanash. Kasi ganito, takot daw siya, ganyan. Hindi naman daw siya minumura. Siyempre, 1 buwan ka pa lang or 2 buwan ka pa lang mahigit, nasa adjustment ka pa. Hindi naman siya minumura pero sinasabihan siya. Sabi ko kasi sa kanya, tandaan niya lahat ng mga sinasabi. Isulat niya. Sabi niya, nakakalimutan ko kasi. So, hindi sagot yung nakakalimutan mo. Helper ka dyan. Dapat alam mo kung ano yung responsibility mo kasi inasa sa'yo lahat. Sorry. Naubos na yung ano ko kasi na-bad trip ako dun sa kanya. Ako yung binibigyan niya ng stress na, natatakot ako sis, ganito ginagawa. Paano ba yung pagpasa ng immigration? Nag-email na nga siya sa immigration. Hindi ko nga alam kung paano mag-email doon. Siya naka-email na nga. Tanong pa siya sa akin. Inabasa niya naman English. Ayan, sinend sa kanya ng immigration kung ano sasabihin. Sinend niya sa akin, sis, ano ibig sabihin nito? Oh my God, yan lang yung iintindihin ko kung paano ko anuhin yung sarili mo. Sabi niyo, gusto ko mag-break contract pero ayoko magbayad. Paano ka magbe-break contract on the spot kung wala ka pang bayad? Sabi niya, mangingi na lang ako ng pera sa Pinas, padala na ako dito para ayoko na dito, natatakot ako. So yung ganong energy, nalilipat sa akin kasi nababad trip ako. Yung gusto mong palakasin yung loob niya, isipin mo, mahirap doon, ganon yung ginagawa ko, kahit kunting sakripisyo. Ayoko na sis, kasi hindi na sila nagsasalita na kasi sino naman hindi sa makasimangot? 2 buwan ka pa lang or 1 buwan ka pa lang mahigit, magte-terminate ka na, yung binayad nila sa'yo, hindi mo alam kung magkano, nasa 80,000 plus or 90,000 para lang makuha ka nila from Pinas papunta dito. And then sa 2 months lang, aalis ka, ganon. So, hindi pa sila nakabawi sa binayad nila sa'yo pag deploy nila papunta dito. Kahit sino magagalit, ayan. So, hindi ko lang ma-explain sa kanya ang haba ng mga ano niya, yung kahit alauna na ng madaling araw, yung patulog ka na. Kaya sabi ko sa kanya, matutulog na ako, maaga pa ako bukas alas 5. Sige sis, pasensya na, pero hirit na naman siya ng hirit ng mga chat. Oh my God. Ay. Ayan. So, ayun lang guys. Walang ibang tutulong sa inyo, kundi yung sarili nyo lang. Kaya, kailangan maging matatag kayo, malakas kayo. Kahit sabihin nyo hindi kayo matapang, magtapang-tapangan na lang kayo para pag nakikita kasi nilang mahina ka, tsaka lalo wag kayong iiyak sa harap nila. Hindi ako umiiyak sa harap nila. Napaiyak lang ako nung nakaraan, nung hiningi ko yung sahod ko, pero hindi naman iyak na iyak, yung parang namula lang yung mata ko. Sabi ko kaya ako kinuha yung sahod ko kasi yung mama ko is may sakit and hindi makahinga kasi hinahapo. Pag yung mama ko kasi guys, nilalagnat, hinahapo yan siya, tapos sumusuka siya ng dugo. Doon ako nawo-worried kasi pagkatapos niya yung papa ko, and yung papa ko pag nagkasakit 1 buwan niya, naranasan ko yung nakala ko nga mawawala na yung papa ko Kaya doon talaga ako napaiyak, yung wala kang magawa, pera lang yung mapadala mo, pero hindi mo sila kayang tulungan personally. Ayun, so doon ako yung mata ko pa-red na, tas gumaganon ako. Ganon kasi ginagawa ko guys, para matigil ko yung luha ko. Gumaganon ako. Ayan, so nakita ng amo ko na nagkwento ako doon sa parents ko, tapos gumaganon ako. Ayan, gumaganyan ako, tapos napatigil. Tapos ayun, nag-usap na sila, nag-usap kami. Ayan, so 3 kami. Ayun, sabi nila, ganon ba talaga sa Pinas? Ganyan, ganyan. Ayun, napakwento konti. Pero wag kayong magbibigay ng madaming kwento. Konti lang, hapyaw lang, para wala silang ilalaban sa kaya ganun ginagawa ko. Pagka nakwento ko na konti, cut, ayan. So, tigil. Gusto pa nila magtanong, wala na, lumayas na ako. So, ganun ginagawa ko, guys. Ayan, so, ayun lang. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!